Isang mapagpalayang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay dadako naman tayo sa Kabanata 26 na may pamagat na ang mga paskil. Sa kabanatang ito, maagang gumising si Basilio upang puntahan ang kanyang mga pasyente at asikasuhin ang kanyang lisensyatura sa pamantasan. Plano rin niyang kausapin si Makaraig upang humiram ng pera dahil sa kanyang ginastos upang ipangtubos kay Huli at sa pagpapahay sa pamilya nito. Habang naglalakad, hindi napansin ni Basilio ang kilos ng mga estudyante na tila takot at nag-uusap ng pabulong. Sa San Juan de Dios, nakasalubong niya ang propesor na malapit sa kanya. Tinanong siya nito kung kasama ba siya sa naganap na hapunan noong nakaraang gabi. Napagtanto ni Basilio na may malalang nangyari, kaya't pinayuhan siya ng propesor na umalis agad at sirain ang mga dokumentong maaaring makapagpahamak sa kanya. Sa universidad, maraming natagpo ang mga paskil na nag-aalaman ng mapanghimagsik na pahayag at pagbabanta. Sinabi ng mga estudyante na maraming miyembro sa kanilang asosasyon ang paparusahan at maaaring arestuhin. Bagaman takot, si Basilio ay napagdesisyon na pumunta sa universidad upang makita kung ano ang nilarapat niyang gawin. Sa nakita niya si Tadeo na tuwang-tuwa dahil aarestuhin na daw sila at mawawalan ng pasok. Si Juanito Peláez sa takot na takot at iginigiit na wala siyang kinalaman sa mga estudyanteng nagpaskil. At si Saganin na nagagalit sa kanyang kaklase dahil tila takot ang mga ito sa nangyari. Ngunit sinabi niya na dapat wag umatras sa laban. Sinabi rin nito na hindi naman problema kung sino ang nagsulat ng mga paskil, kundi ang paninindigan ng mga ito. Sa uli, napagdesisyonan ni Basilio na pumunta na lamang kay Makaraig upang asikasuhin ang utang nito. Pagdating sa bahay ni Makaraig, ay hinarang siya ng mga gwardya upang arestuhin dahil kasama ang pangalan niya sa listahan ng mga hininalang estudyanteng nasangkot. Kasama si Makaraig ay inaresto sila at isinakay sa karwahe upang pumunta sa pamahalaang sibil. Sa sasakyan, sinabi ni Basilio ang kanyang sadya at sinabi naman ni Makaraig na tutulungan siya nito sa kanyang pangangailangan habang nagbibiro na isama nila ang gwardya sa kanilang pagtatapos sa hinaharap. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga tauhan ng kabanatang ito. Una ay si Basilio na ating pangunahing tauhan na sana ay pupunta lamang sa may pamantasan upang asikasuhin ang kanyang lisensyatura, ngunit nalaman na may mas malalang nangyari rito dahil sa ginawang paskil ng mga estudyante. Si Makaraig na kanyang hihiraman lamang sana ng pera, ang propesor na nagbabala sa kanya upang umalis agad at sirain ang mga dokumentong maaaring makapagpahamak sa kanya. Si Tadeo na tuwang-tuwa dahil aarestuhin na daw sila at mawawalan ng pasok. Si Juanito Peláez na natakot at iginigiit na wala siyang kinalaman sa mga nangyari. At si Saganin na nagagalit sa kanyang mga kaklase dahil tila takot ang mga ito. Ang aral na maaaring makuha natin sa kabanatang ito ay dapat tayong maging maingat at ipagbansag sa ating kapaligiran, lalo na sa mga sitwasyong maaaring magbigay sa atin ng kapahamakan at magdulot ng panganib sa ating mga sarili. Dapat din tayong maging matapang lalo na sa mga laban, at sa mga sitwasyong ganito ay dapat natin pag-isipan ang ating mga susunod na gagawing hakbang.